Kaugnay po sa budget na inilaan sa edukasyon sa National Expenditure Program, kausapin po natin si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie at Rafi. Good morning sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Siyempre, yung reaksyon niyo po muna sa paglalaan po sa edukasyon ng pinakamalaking budget batay po sa National Expenditure Program. Well, magandang simulain yan, Connie, no, na mataas yung nalagay na budget. Pero ito ipipresenta pa sa amin on August 27 and August 28. So yung mga detalye, makikita pa natin noon. At doon natin mahihimay talaga kung ano yung laman ng budget na ito, napupunta ba ito sa tama, napupunta ba ito sa mga priority programs, at mahigit sa lahat, tama ba yung presyo na nakalagay dyan? No? Kasi recently, sa hearing namin on classrooms, lumalabas na ang presyo ng DPWH ay nasa 3.4 million pataas para sa isang classroom, at pagdating naman sa mga local government units at mga NGOs, anywhere from 1 to 1.5 million. Kumbaga doble yung presyo ng DPWH, no? Na-uncover natin to during the hearing, at ngayon inaaral namin kung nasaan ba yung pagkakaiba at kung justifiable ba talaga to. Sa palagay ko, ang mas maganda para sa ating bayan, makuha natin yung tamang presyo ng classroom, ng laptop, ng upuan, ng silya, para masigurado natin na yung budget na nakalaan ay talagang mapupunta sa tama. No? At bilang committee chairperson ng Basic Education and vice chairman for finance, tatalakayin po natin to, hihimayin natin to, at di natin papayagan na may mga overpriced na mga bagay pagdating sa budget ng edukasyon. Oh, that's good to know. Pero meron pa ba kayong mga suhestyon? Halimbawa kung saan dapat talagang tututok ngayon ang inyo pong departamento, yung mga priority na programa po, yung pondo para sa edukasyon, saan ba talagang kailangan ngayon? Connie, napakarami, no? Doon lang sa aming komite, meron na kaming seven major areas na kailangan tutukan at tingnan. Nandyan syempre yung classrooms, yung textbooks, nandyan yung nutrition or yung feeding program natin na nais nating palawakin at nais nating talagang paigtingin pa. Nandyan yung tulong sa mga guro, nandyan yung internet connectivity, yung trabaho, yung employability ng mga grade 12 students natin, yung curriculum na kailangan na ring repasuhin, napakaraming kailangan pang gawin, no? And our commitment is iisa-isahin natin itong mga puntong ito, titingnan natin yung mga budget na nakalaan at sisiguraduhin natin na yung pera ng bayan napupunta talaga sa tamang presyo at sa tamang panahon. At bubuksan na rin sa publiko yung Bicameral Conference Committee sa deliberation ng national budget. Unang-una, ito ho, tingin ko naman sa inyong mga nababanggit na dapat tama lahat. Ito ho ba nasa, kumbaga, direksyon din ninyo na gusto nyong mangyari? Opo, isa tayong co-sponsor ng resolution kahapon, no, ni Senator Gatchalian, who's our Committee on Finance Chairperson. At nais nating ibukas talaga yung prosesong ito. Kung mayroong mga amendment, insertion, o kung ano man, dapat nakalathala ito sa publiko. Alam ng publiko kung sino yung nag-suggest, sino yung nag-amend, ano yung binago, ano yung binawas, ano yung dinagdagan. Mahalaga na alam to ng taong bayan every step of the way. So kahapon, napasa na yung concurrent resolution po natin, and I think for the first time, we will have an open BICAM and mailalabas po sa publiko every step mula sa DBM, papunta sa Kongreso, yung lalabas sa Kongreso, pupunta sa Senado, lalabas sa Senado, pupunta sa BICAM, yung lalabas sa BICAM na siyang pipirmahan ng Presidente. Mahalagang bawat hakbang nakikita ng taong bayan ano yung mga pinagkaiba, ano yung mga dinagdag, ano yung mga binawas, no? And ano po yan, it takes months, no? Mula August hanggang end of the year pa yan. So mahalaga na lahat tayong nakatutok dito na alam nating napakahalaga yung budget ng isang bansa, at dito talaga mailalabas yung mga kailangan ng isang bansa. At the same time, dito rin may mga ninanakaw, dito rin siya tinatago, no? Kailangan talagang ilabas yan. And we invite the public to really be part of the process. At kami rin sa Senado, gagawin natin yung ating tungkulin na siguraduhin na itong budget ng bayan, pera ng bayan, na pupunta talaga para sa bayan. Okay, pero pa-update na lang din po tayo doon sa lagay po nung kakulangan o shortage po sa classroom sa buong bansa. Ano na ho ba ang ating update dyan? At ano pa rin ho ba? Yung dating mga dahilan pa rin ho ba kung bakit nagkakaroon ito pa rin ang ating nakikita? Ano yan, Connie, no? We're now at 165,000 classroom gap. Ibig sabihin, 165,000 yung classrooms na kulang sa ating bansa. Wala pa dyan yung mga sira at kailangan i-repair. Wala pa dyan yung double shifting at triple shifting. Kumbaga, ang kutob ko, yung 165,
malaki pa talaga dyan yung kailangan natin, no? And for the past years, napakakaunti ng binibuild na classroom. Kumbaga, mabagal na nga yung paggawa ng classroom, napakamahal pa ng presyo. So, kasama ng DepEd, iniimbestiga natin to at sisiguraduhin ho natin na mabilis at sa tamang presyo itong paggawa ng classroom. Yung isang na-file natin na bill, Connie, yung Classroom Acceleration Program, yan ay currently, yan yung laman ng hearing natin nung isang araw, binubuo niya ang isang malaking pondo para sa classroom at binubukas niya ang paggawa ng classroom sa mga local government units at sa mga NGOs with track record in classroom building. No? Sa hearing po namin, yung mga ibang grupo po doon, libo-libong classroom na rin yung nagawa gamit huwang donasyon. No? Ito yung mga NGOs gaya ng Chinese Federation, Angat Buhay, Hope Foundation, Security Bank Foundation. Napakarami pong may expertise na. At sa totoo lang, yung classroom na ginagawa nila, parang kalahati yung presyo ng ginagawa ng gobyerno. So, they're able to do it faster, they're able to do it cheaper. Yung mga local government units rin na nakausap namin, sila rin handang-handa na rin gumawa ng classroom at kaya rin nilang gumawa ng classroom na mas mabilis at mas mura. So, sa palagay ko, Connie, kung ang proseso natin ay puro DPWH lang sa ganung presyo at sa ganung bilis o ganung kabagal, ay talagang hindi tayo aabot sa target natin na mabigyan ng tamang silid-aralan yung ating mga kabataan. Ang pinaka-ideya ng bill na ito, kung tulong-tulong tayo at sabay-sabay tayong gagawa ng classroom, may tsansan tayong mapunuan itong classroom gap. Okay. And right now, no, kung yung current pace ng paggawa ay baka dekada bago maabot natin yan. At alam rin natin, every year, kung hindi mo napupunan yung kulang, dumadami pa ito kasi dumadami rin yung populasyon natin. Okay. So usapin naman po. Will hopefully, sorry Colin, quickly lang, the bill hopefully will allow more groups to come in, mas maraming grupo na makilahok dito sa tamang presyo at sa tamang specs para sa mga kabataan natin, mabilisan nating mabubuo ito at mare-resolve natin itong problemang ito. Ay, naku, sana nga ho, no, talagang masimula na kaagad yung inyong naiisip. Pero ito naman, medyo mabigat na problema rin ho, yung school violence, no, na nakikita ho natin. Sunod-sunod ho yung mga pangyayari recently. Ano ho ang gagawin ninyo para tugunan naman ng DepEd yung mga nangyayaring school-related violence na ito? Opo. So, Connie, pagdating naman sa immediate action, I think yung DepEd, ginagawa naman nila yung kaya nila and nag-deploy na nga ng mga tanod, no, dun sa mga areas na nakikita nilang delikado. Pero yung long-term solution talaga dyan, babalik rin tayo sa budget. Meron bang budget para sa tulong sa mga kabataan natin pagdating sa mental health? Yes. Kapag may mga kabataan tayo na nagkakaroon ng mga ganong pag-iisip, meron ba silang makakausap? Sa aking pagkakaalam, kulang pa rin yung guidance counselors natin, kulang pa rin yung mental health programs natin, at siguro magandang tingnan rin to sa budget na yung bawat eskwelahan may gantong kakayanan na matulungan yung mga kabataan habang yung barangay at yung LGU nandoon yung dagdag seguridad sa mga lugar na masasabi nating delikadong lugar. No? So, we're supporting DepEd with their moves on security habang tututukan natin yung paggawa ng mga longer-term solutions dito sa problemang ito. Senator, marami pong salamat sa inyo pong oras na binahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Thank you. Salamat, Connie. Thank you very much. Yan po naman si Senate Committee on Basic Education Chairman, Senator Bam Aquino.